Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang mga makabuluhang isyu sa usaping national defense, maritime security, at international cooperation. Sa video na ito, tatalakayin natin ang napakahalagang development mula sa trilateral engagement ng Pilipinas, United States, at Japan, kung saan nagkaroon ng kasunduan tungkol sa capacity building ng Philippine Coast Guard at iba pang maritime authorities ng bansa. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong July 12, 2025, inilabas ng ABS-CBN ang ulat na ang US at Japan ay nagkasundo na palakasin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard at iba pang maritime law enforcement agencies. Ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng tatlong bansa para sa free and open Indo-Pacific, at para na rin tugunan ang mga banta sa maritime security, kabilang na ang territorial tension sa West Philippine Sea. Ang kasunduang ito ay bahagi ng trilateral cooperation framework na unang pinatibay sa pagitan ng tatlong bansa nitong mga nakaraang taon, at unti-unti nang nagkakaroon ng konkretong resulta. Ang tinatawag na capacity building ay isang strategic approach para palakasin ang institutional at operational capabilities ng mga maritime agencies tulad ng PCG. Sa simpleng salita, ito ay pagtulong hindi lang sa pagbibigay ng kagamitan, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng kaalaman, training, at operational coordination. Hindi lang ito simpleng aid. Isa itong long-term investment ng allies natin para mas maging handa ang Pilipinas sa harap ng mga hamon sa karagatan. Isa sa mga inaasahang areas of support ay ang pagbibigay ng non-lethal pero high-impact equipment para sa surveillance, interdiction, at search and rescue operations. Ilan sa mga posibleng equipment na ipagkakaluob ay Advanced Patrol Boats o Rigid Hull Inflatable Boats, RHIBs, na kayang gamitin sa high-speed interception. Coastal Radar Systems para sa mas malawak na maritime domain awareness. Unmanned Aerial Vehicles, UAVs, o drones para sa reconnaissance. Portable Communication Systems na kayang gumana kahit nasa remote maritime zones. Ang Japan, sa mga nakaraang taon, ay nagbigay na ng multi-role response vessel sa PCG, at maaaring madagdagan pa ito bilang bahagi ng bagong kasunduan. Maliban sa kagamitan, napakahalaga rin ng knowledge transfer o technical assistance na ibinibigay ng Japan at US. Ang Japan Coast Guard ay kilala sa expertise nito sa disaster response at maritime safety. Asahan natin na magkakaroon pa ng mas madalas na joint exercises, seminars, at technical workshops. Ang US Coast Guard naman ay may malawak na karanasan sa maritime law enforcement, counter-drug operations, at fisheries protection. Posibleng isama rin sa training programs ang boarding techniques, evidence handling, at rules of engagement sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Ito ay malaking tulong sa PCG na hanggang ngayon ay patuloy pa ring lumalawak ang mandato, mula sa disaster response hanggang maritime patrols at ecological protection. Hindi lang PCG ang makikinabang sa capacity building na ito. Kasama rin dito ang iba pang maritime enforcement agencies tulad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, para sa protection ng fisheries at marine resources. Maritime Industry Authority, MARINA, para sa regulatory aspects. National Coast Watch Center, NCWC, para sa maritime domain coordination. At maging ang Philippine Navy pagdating sa strategic coordination. Sa tulong ng mga international partners, mas mapapalawak ang integration ng maritime agencies ng Pilipinas, critical ito lalo na sa surveillance at response sa mga maritime violations. Alam nating lahat na patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang capacity building na ito ay isa sa mga paraan para hindi lang umasa ang Pilipinas sa military defense, kundi magkaroon ng credible law enforcement presence sa ating sariling karagatan. Kung mas malakas ang PCG, mas mapoprotektahan ang ating mangingisda, mas mapapatibay ang maritime patrols, at mas maipatutupad ang mga batas ng Pilipinas sa loob ng ating EEZ. Hindi rin ito direktang military confrontation, ito ay rule-based enforcement, na swak sa international law at diplomatic efforts ng bansa.
Bukod sa security aspect, may malaking epekto rin ito sa economic and environmental stability ng bansa. Tandaan natin, mahigit 60% ng mga Pilipino ay umaasa sa dagat, direkta man o hindi. Ang pagkakaroon ng mas malakas na maritime presence ay nangangahulugang mas ligtas na pangingisda, mas maayos na pagpapatupad ng batas sa marine conservation, at mas epektibong pagmonitor ng illegal activities tulad ng smuggling at human trafficking. Sa ganitong klaseng suporta mula sa Japan at US, lumalawak ang interagency cooperation at nagkakaroon ng standardized protocols na pwedeng i-adopt across all maritime agencies. Halimbawa, kung pare-pareho na ang gamit na communication systems, mas mabilis ang coordination sa mga emergency response, maritime chase, o kahit routine patrols. Hindi rin dapat kalimutan ang role ng training para sa mga kabataan at bagong henerasyon ng maritime professionals. Posibleng magbukas ito ng scholarship programs, on-the-job training exchanges, at immersion sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, hindi lang hardware ang naiambag ng US at Japan, kundi pati ang future leadership and competence ng maritime sector ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang usaping capacity building ay hindi lang tungkol sa defense, kundi kabuuang pag-unlad, mula sa seguridad, ekonomiya, edukasyon, hanggang sa international credibility ng ating bansa. Ang ganitong klase ng cooperation ay bahagi ng mas matagalang plano ng Pilipinas na magkaroon ng self-reliant defense posture at mas matatag na maritime security framework. Kapag tuloy-tuloy ang ganitong suporta mula sa allies, makakabuo tayo ng mas detalyado at integrated na maritime surveillance grid, mas mabilis na response mechanism sa maritime threats, mas professional at globally competitive na maritime workforce. Ito rin ay magandang signal sa international community na seryoso ang Pilipinas sa pagprotekta ng ating maritime interests, lalo na kung may coordinated effort na mula sa Japan, US, at Philippines. Sa kabuuan, ang kasunduan na ito sa pagitan ng US, Japan, at Pilipinas ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas, mas matatag, at mas independent na maritime defense posture para sa bansa. Huwag nating maliitin ang epekto ng training, equipment, at knowledge sharing, dahil dito nagsisimula ang tunay na lakas ng isang maritime nation. Kung gusto niyong patuloy kaming samahan sa mga update tungkol sa defense modernization, maritime security, at trilateral cooperation, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell.